guys! Welcome back to our channel. I am Janice Dehersi. Thank you for watching this video. And sinisiguro ko po sa inyo na marami po kayong matutunan sa video na to. So, let's talk about the do's and don'ts in taking the civil service exam. So, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. So, pag-uusapan natin dito kung ano yung mga susuotin mo when you take the civil service exam and ano yung ballpen na gagamitin, saan paralan ka mag-take ng exam. Tapos, lahat ng pag-uusapan natin ay ibabase po natin dun sa mga most common questions na tinatanong dun sa mga Facebook groups po. So, sobrang dami pong katanungan. So, napakaswerte mo dahil napanood mo ang video na to at maiiwasan mo nang mag-post ng mga questions doon sa Facebook groups. Pag-uusapan din natin dito kung anong oras magsasarado yung gate ng paaralan kung saan ka mag-exam. Tapos, syempre, pinaka-importante at sobrang dami pong nagtatanong kung ano yung mga dapat dalhin in taking the civil service exam sa araw mismo ng civil service exam. So, ano yung mga dapat dalhin, ano yung mga hindi dapat dalhin. Dahil sobra pong marami pong ganitong question sa mga Facebook groups. So, let's start our number one topic. So, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa civil service exam. So, syempre, pinakaunang dapat gawin ay mag-review. So, mag-review po muna para meron tayong isasagot pagdating ng civil service exam date. So, please watch our video. So, meron po tayong video how to pass the civil service exam. At sa video po na yun ay talagang binibigyan po natin ng emphasis yung pagre-review, kung gaano siya ka-importante at kung ano yung mga impact na naidudulot ng pagre-review sa civil service exam or para makapasa sa civil service exam. So, yun po yung pinakauna nating dos. So, syempre, mag-review po talaga dapat. And second po na dapat gawin sa civil service exam. So, syempre, kung nakapag-register ka na, so yun po yung first mong gagawin, yung mag-review ng mag-review. Tapos, yung pangalawa po natin, dapat mo pong alamin ang iyong school assignment or kung saan paralan ka po mag-i-exam para maiwasan mo po yung mga delay or yung malate ka po pagdating ng civil service exam. So take note po na civil service commission po ay minsan ay hindi na po sila nagsisend ng email regarding your school assignment. So kung saan ka mag-i-exam, dapat responsibility mo yun na alamin. So, by the way, yung iba, depende po sa region, yung iba po ay sinusulat na po doon sa kanilang official receipt yung kung saan paaralan mag-i-exam. Pero kadalasan po, lalong-lalo na po yung mga malalaking city, like Cebu City, sobrang dami po ng applicants, tapos sobrang dami ng paaralan. So, kadalasan po ay 1 week or 2 weeks before the day of examination ay naglalabas po sila ng school assignment kung saan ka maaaring mag-exam or kung saan ka mag-i-exam dahil depende po yun kung saan ka ma-assign na school. So, paano malalaman? Again, 1 week before the exam. So, paano malalaman? So, syempre, i-check mo yung ONSA website. So, ano yung ONSA? So, yung ONSA po ay Online Notice of School Assignment. So, dyan mo po makikita kung saan paralan ka po mag-i-exam. So, again, 1 week or 2 weeks before the date of the examination. So, syempre, subscribe to our YouTube channel, follow our Facebook page para laging updated po. So, by the time na mag-post na po yung Civil Service Commission, so, mag-update din po tayo sa ating mga social media accounts. So, pangatlo na dapat mong gawin, after, syempre, kung alam mo na kung saan paralan ka mag-i-exam, dapat ay ina-advise po ng Civil Service Commission na bisitahin po yung paralan kung saan ka mag-i-exam. Bakit kailangang bisitahin? So, syempre, applicable lamang po ito doon po sa mga hindi kabisado yung paaralan kung saan yung pag-i-examan mo. So, syempre, mas okay talaga na bisitahin mo the day before the exam kung meron kang free time para malaman mo kung paano yung papunta doon at yung mga ruta ng jeepney. So, pwede mo rin na i-Google Map mo na lang. So, syempre, high-tech na tayo ngayon. So, pwede ng Google Map. So, kabisaduhin mo yung ruta ng mga jeepneys papunta doon. So,
lalo-lalo na kung hindi mo talaga alam yung kung saan paaralan yun. So, mas okay talaga. Bakit ina-advise po ng Civil Service Commission to? Dahil para maiwasan po yung malate. So, isa po sa mga pinaka hindi dapat gawin during the civil service examination ay yung malate po. So, wag pong malilate dahil so ito na nga po, anong oras ba mag-close yung paaralan? So kadalasan po ay nagsasarado po yung mga paaralan at 7:45 dahil mag-start po yung exam at 8 o'clock in the morning. So dapat by 7:45. So actually yung advice talaga ng Civil Service Commission, 6:30 pa lang ng umaga dapat nandoon ka na sa paaralan. Pero syempre hindi rin naman papasukin ng guard. So as long as wag po malate para maiwasan din po yung matense kasi once late ka, so syempre matetense ka na kagad, di ba? So lalo na kapag hindi mo pa kabisado yung paaralan kung saan ka mag-exam. Minsan po yung school assignment during my time when I took the civil service exam, dahil taga Region 7 po ako, so we had our civil service exam in the University of Cebu, Banilad campus. So, fortunately, I'm also a University of Cebu student. So, medyo kabisado ko yung Banilad campus. Pero, tulad nga po ng sinabi ko, so minsan, yung mga paaralan kung saan ka mag-exam, talagang mga university siya. Kaya, mas okay talaga na bisitahin mo para kung papayagan ka ng guard na pumasok as a visitor, so mas okay kasi makikita mo yung mga buildings kasi yung mga university maraming buildings yun, lalo na kung malaking paaralan. So maraming department, maraming buildings. So kaya mas kung hindi mo siya talaga kung hindi mo talaga siya kayang i-tour before the day of the exam, at least by 6:30 a.m. dapat nandun ka na. Marami kang oras na magtanong-tanong or maglibot-libot doon sa mga buildings para makabisado mo. So isa din sa ina-advise ko na bago magsimula yung exam ay alamin mo kung saan yung pinakamalapit na CR para po in case of kailangan mo, so alam mo na kung nasaan. So next natin na dapat gawin in taking the civil service exam, so syempre alamin mo kung ano yung mga dapat mong dalhin. So pinaka number 1 po dyan, huwag mo pong kalimutan ang iyong valid ID dahil yung policy po ng civil service exam ay no ID, no exam. So please, the day before the examination day, dapat nasa bag mo na lahat ng dapat dalhin. So yung valid ID mo, yung pinaka-importante. Tapos, syempre black ball pen. At yung civil service official receipt. So yung resibo mo when you had your registration. So dalhin mo po yan. So yan po yung tatlo yung pinaka-importante. Tapos, pwede kang magdala ng tubig at mga biscuits or candy para sakaling gutumin ka. Dahil kapag once nagutom ka, hindi ka makakapag-focus sa pag-i-exam. So ito klaruhin natin, maraming nagtatanong regarding sa valid ID. So what if nawala mo yung, kasi sabi sa Civil Service Commission, bring the valid ID, preferably the same ID na ginamit mo doon sa yung pagre-register. So, maraming nagtatanong, ma'am, what if nawala yung valid ID ko? So, pwedeng gumamit. Yung, always take note the word, kung nababasa niyo po yung Civil Service Commission na guidelines, always take note the word used is preferably, hindi siya mandatory. So, dapat ay preferably, so mas okay kung same valid ID yung dadalhin mo. Pero kung naiwala mo or hindi available, so pwede kang magdala ng any valid ID, siguraduhin mo lamang na valid talaga siya. So kung meron kang ibang government ID, so mas okay na yun ang dalhin to make sure na valid po siya. Tapos next po na pag-usapan natin, ano yung dapat suotin during the civil service exam. So marami din pong nagtatanong, maraming nagpo-post po sa FB groups na
pwede ba na hindi white t-shirt yung suotin during the civil service exam? So again, according to the Civil Service Commission guidelines, preferably, so casual attire po yung dapat suotin, preferably white on top. So yung blouse and t-shirt, preferably white. Pero again, hindi siya mandatory. So preferably mas okay. Pero kung hindi available, huwag ka nang bumili. Lalo-lalo na kung yung pera mo ay sobrang budgeted. Baka naman kasi pagdating ng civil service exam day, wala ka ng pamasahe dahil binili mo ng white t-shirt. So kung hindi mo afford ng white, so pwede kahit na ano yung never mind kung as long as you are comfortable. So take note lamang po na bawal po yung mga shorts, bawal po yung tokong na mga jeans dun sa mga girls. Tapos, bawal din po yung pants na merong butas-butas or yung tinatawag na ripped jeans. So, bawal po yun. So, as long as cash at bawal din po yung slipper. So, syempre, bakit ka naman magchichinelas, di ba? So, hindi ka naman mamamalingke lang. So, mag-shoes or mag-sandal. So ayan, napag-usapan na natin yung, kung ano yung dapat suotin. Tapos, next po natin, ano yung allowed na dalhin. So, aside from the nabanggit natin na dapat dalhin yung valid ID, yung ballpen, yung SASC official receipt. So, maraming nagtatanong din sa Facebook groups, ano yung pwedeng dalhin? So, ang daming nagtatanong, ang daming nagme-message sa akin last August 20 na exam. So, ang daming nagtatanong kung pwede bang magdala ng cellphone, pwede bang magdala ng smartwatch, pwede bang magdala ng calculator, mga ganon. So, first of all, bawal po ang calculator sa civil service exam. Kaya huwag ka na magdala kasi bawal. Tapos, cellphone po pwede magdala ng maliit na bag. Pwede lahat as long as nasa bag mo. Kasi naman pagdating ng examination, kapag nag-start na, lahat ng gamit niya, so depende sa instructor or depende sa teacher na depende sa examiner na mag-handle sa inyo kung saan ilalagay yung inyong personal belongings. As long as wala talagang allowed sa inyong upuan. So upuan niya talagang black ballpen lamang po. Doon sa mga tatanong kung po pwede ba magdala ng cellphone, ng wallet, ng bag, po pwede, pero bawal sa upuan. So yun po yung rule. Pero pwede magdala. Paano na lang yung Google Map natin papuntang paaralan. So ayan, so po pwede pong magdala ng kahit na ano as long as nasa bag. So bawal yung kahit na ano, especially electronic gadgets, yung mga po pwedeng mag-capture ng video and audio. So, yung pinakabawal po yun sa upuan. At yung calculator. So, basta lahat po ng bags ay nilalagay po either sa harapan po ng classroom or merong space talaga, or for example, doon sa guard. So, depende sa instruction kung saan ninyo pwedeng iwanan. So, basta bawal sa upuan. So, that's all for this video. Sana po ay meron kayong natutunan. So, again, lahat po ng nabanggit natin, lahat po ng nasabi ko ay base po doon sa Civil Service Exam Guidelines. So, sana po ay maiwasan na po yung mga pagtatanong, yung mga pag-PPM sa atin. So, although wala namang problema doon. So, kung merong hindi naintindihan, comment down your question or pwede niyo po akong i-message. So, by the way, our Facebook page is Civil Service Review by Janice Darcy. So, meron din po tayong, nag-upload din po tayo ng mga tutorial videos. So, please subscribe para updated palagi sa ating mga panibagong videos. Thank you for watching!